At nakalinya na po kaagad sa atin ang UAE, ang Dubai. Nandun si kapatid na Andy Perlada kasama po ang ating mga panauhin. Dubai, come in please. Opo, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po rito ay si Mr. Romy Regalario. Ito po siya. Magandang gabi po, Brother Eli. Ayon po sa ating mga napag-aaralan sa Bible study, doon po ako nag-isip na magtanong tungkol po sa salin ng Biblia. Dahil po, ayon sa iyong pagtuturo, ito'y naisalin ng mga scholar nung una. Subalit, may mga kamali ang pagkakasalin. Kagaya po nung napag-aralan natin na minsan na yung pangalan ng ating Diyos, sa ibang salin po, lumalabas napakarami. Nandiyan po yung Yahweh, nandiyan po yung Jehovah, nandiyan po yung Adonai, at sa inyo pong pagtuturo ay Ama ang pangalan. Ako po ay hindi tumututol doon, ngunit po gusto ko magkaroon ng malinaw kung alin po bang salin talaga ng Biblia ang dapat natin gamitin. At yung Biblia po inyong ginagamit, paano po natin mapuprove na yun po ang tama? Alam mo kapatid, ang issue sa salin ng Biblia, dapat ginagamitan natin ng sentido komon, ng common sense. Bakit ka ako sinasabi kung common sense? Halimbawa, itong salin sa 68 ng awit, no? Ito, ginamit ko lang yung aking common sense sa awa ng Panginoon, naintindihan ko. Basahin natin kapatid na Daniel yung 68:18 ng awit. Sumampa ka sa mataas, pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao. Oo, pati sa mga mapanghimagsik, upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Ayon, yung salitang tumanggap ka ika ng kaloob sa mga tao, pati sa mapanghimagsik. Alam mo kapatid, nung mabasa ko yan, nagduda ako agad. Kasi ang Diyos hindi tumatanggap sa mapanghimagsik, sa mga masasama. Nasa kasaysayan yun ng Biblia. Yun ang nagturo sa akin ng diwa. Mali ito Kasi nung naghain si Cain at saka si Abel, tinanggap ng Diyos yung hain ni Abel. Pero hindi niya tinanggap yung hain ni Cain. Kasi masama si Cain. Kaya ang Diyos hindi tumatanggap ng hain o ng kaloob mula sa mga taong masasama. Sabi dito sa salin sa awit, tumanggap ka ika ng kaloob pati sa mapanghimagsik. Kaya nagduda ako dyan sa salin na yan. Mali yung salin, kapatid. Ngayon, bakit mali ang salin? Kasi yung diwang nabasa ko sa Biblia na ang Diyos hindi tumatanggap ng kaloob sa mga taong masasama. Tinignan ko ngayon yung pagkakasalin. Ang ginagamit palang salita dyan na tumanggap ka ng kaloob, yung salitang Hebreo na laukak, na ang kahulugan ay tumanggap o to take, to accept. Pero meron siyang isa pang kahulugan, to bring, magdala, magbigay. So, dalawang magkakontrang kahulugan yan sa wikang Hebreo. Ang laukak pwedeng magbigay o pwedeng tumanggap. Ang nagsalin, ang ginamit yung tumanggap. Nung yan ay isitas ni Pablo, nung isite ni Pablo yan, hindi siya conforme doon sa tatanggapan Diyos ng kaloob. Kundi ang sabi niya, sabi ni Pablo dito sa 4:8. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ayon, ang Diyos nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Na yung kaloob na ipinagkakaloob niya, kahit sa mapanghimagsik nagkakaloob siya, kagaya ni Judas. Masamang tao si Judas, pinagkalooban ng Diyos. Si San Pablo, masamang tao yon. Pinagkalooban ng Diyos, ginawa siyang apostol. Yun ang tama.
imbis na tumanggap ng kaloob, kundi ang tama, nagbigay ka ng kaloob kahit sa mapanghimagsik. At yung kaloob na yun yung tungkulin na gagampanan ng mga tao, kagaya ng pagiging apostol, propeta, mga iba-ibang kaloob. Kaya mali yung salin sa Ingles, mali rin yung salin sa Kastila, mali rin yung salin sa Portuges, mali rin yung salin sa Bisaya, mali rin yung salin sa Latin, mali rin yung salin sa Tagalog. Ang tama yung paliwanag ni Pablo na hindi siya tumatanggap ng kaloob sa masama, pero nagbibigay siya sa masama. Yun ang tama. Paano kung nalaman yun? Tinignan ko sa Hebreo, tinignan ko sa Grego, kapatid. Kaya walang tamang salin na makita ako dyan, kahit sa lahat ng Biblia na isinalin. Ang ibig ko lang sabihin, ang Bibliang ginagamit ko, yung diwa niya ang kinukuha ko. Pag meron akong duda, pupunta ako dun sa matatandang salin ng Biblia. Kasi meron tayo sa mundo na mga Biblia na 1,600 taon nang nakasulat. Ang tawag doon, manuscript. Yung original pang sulat kamay pa ng mga nagsalin, yung mga manuscripts. Ito yung mga manuscripts na isinulat sa kamay. Hindi imprenta yan, nakasulat kamay. Basahin natin yung mga oldest manuscripts, Sister Luz. Ito po yan, oldest manuscripts of the Bible, Oxyrhynchus Papyrus, the oldest manuscript in Greek, 3rd century. Codex Sinaiticus in Greek, 4th century. Codex Vaticanus in Greek, 4th century. Codex Bobiensis in Old Latin, 4th century. Codex Washingtonianus in Greek, 5th century. Codex Alexandrinus in Greek, 5th century. Codex Nitriensis Curetonianus in Old Syriac, 5th century. Codex Bezae in Latin, 5th century. Codex Marcialianus in Greek, 6th century. And Codex Purpureus Petropolitanus in Greek, 6th century. Ayan, yan ang mga matatandang salin ng Biblia, kapatid. Pwedeng gawing referensya. Pagka merong mali sa mga saling nitong mga bagong salin pa lang, pwede nating gawing referensya yung mga matatandang salin. At nung ako'y pumunta sa London, nakita ko ang isa sa mga salin na yan, yung Codex Sinaiticus, na isinulat noong 330 AD. Ayan, yung Codex Sinaiticus. Isa yan sa matatandang salin ng Biblia na pwede mong gamiting referensya. Pag may duda ka sa mga bagong salin ngayon, pwede mong gamiting referensya. Kagaya nun, yung Marcos Kapitulo 16, versikulo 8, yun ang tama, 16:1 hanggang 8. Pero dinagdagan nila yung mga salin ngayon, dinagdagan nila yung Biblia sa Marcos. Nilagyan nila ng 16:9 hanggang 20. Ang idinagdag nila, 12 talata. Wala yun doon sa Codex Sinaiticus. Lalabas, dinagdagan ng mga pangahas. Kaya hindi tayo pwedeng maloko kasi kung babalik ka dun sa mga dating salin, wala naman yung talata na yon. Dinagdag lang yon bandang huli. Makikita mo ngayon, ito pala, hindi pala bahagi ito ng Biblia. Kaya kapatid, wala akong isang Bibliang ginagamit. Ginagamit ko ang pagsasaliksik sa lahat ng available na kasulatan para makita ko talaga yung totoo. At salamat sa Diyos, nakita ko naman yung talagang mga walang kontrobersya na totoo. Kahit na mga scholars hindi naman tututol doon sa mga nakasulat doon sa mga matatandang salin eh. Kaya lang, mga scholar din ang nagkamali. Pagsasalin nila ng Biblia, marami silang namali na paggamit ng salita. May mga salitang contradiction pa eh. Halimbawa, kagaya nung nasa Deuteronomio, Doon sa Deuteronomio kasi, nakalagay na wag mong yuyurakan sila. Yung mga Diyos-Diyusan sabi, wag mong yuyurakan sila. Mali ang pagkakalagay. Ang sabi dapat doon, wag mong yuyukuran sila. Pero merong salin, wag mong yuyurakan sila.
dapat wag mong yuyukuran. Wag ka yuyukod. Doon, wag mong yuyurakan. Naisip natin, makikita mo na mali lang yung ginamit na salita. Ganun nagkakamali sa pagsasalin, kapatid. Kaya kung ang tanong mo, anong salin ba ang dapat mong gamitin? Wala kasi ngayong salin na eksaktong-eksakto lahat Merong isalin na tama siya sa parte na yon, pero mali naman siya dun sa ibang parte. Para makita mo yung pagkakamali, pumunta ka doon sa mga matatandang salin. Kaya lang, kung hindi ka naman marunong bumasa ng Grego at saka ng Ebreo, hindi mo rin maintindihan. Ako, meron ako kasing computer na ginagamit, nandun lahat yung halos lahat ng salin, pinagkukumpa-kumpara ko, tapos tinitignan ko yung kahulugan sa salita na ginagamit, nakikita ko yung talagang dapat nakahulugan sa pamamagitan din ng diwang nakasulat sa Biblia. Kagaya nung ginamit ko sa yung halimbawa na mali yung salin sa 68:18, mali yun. Ang Diyos ay hindi tumatanggap ng kaloob sa mga taong mapanghimagsik, kundi nagbibigay siya kahit sa mapanghimagsik ng kaloob. Ayon. Kaya ako naintindihan yon, pumunta ako dun sa Griego. Hindi ako nag-rely dun sa Ebreo. Pumunta ako sa Grego nang isitasyon ni Pablo. Nakita ko na tama si Pablo sa kanyang sinabi. Ganon, kapatid. Kaya mangangailangan niya ng ng tiyaga ng isang ministro. Kaya ang miyembro hindi naman yung mga inaaralan, hindi nyo naman kaloob sa inyo yan Ang kaloob dyan, nasa ministro o nasa nangangaral. Basahin natin yung 12 ng Ecclesiastes, kapatid na Daniel. Sa Kapitulo 12 at versikulo 10 ng Ecclesiastes. Umanap ang mangangaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. Ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan na nabigay mula sa isang pastor. Ayan, ang Diyos nagbibigay niyan sa isang pastor, sa isang nangunguna. Yung mangangaral, hahanap siya ng mga salita. Titingnan niya alin ba yung nasusulat na matuwid. Kasi may nasusulat na sa pagkakasalin mali. Kaya obligasyon niya ng mangangaral. Hindi ikaw, kapatid. Hindi mo obligasyon yan. Kaya ang anyaya ko sa iyo, kung meron kang anuman duda, itanong mo na lang sa akin. Obligasyon ko kasi yon. Kung naniniwala akong mangangaral ako at dapat akong mangaral, dapat obligasyon kong maghanap. Kaya lang yung mga mangangaral ngayon, uso ngayon ng mangangaral, easy-easy lang Basta kumukolekta lang ng pera, hindi naman sila nag-aalala na baka mali yung itinuturo nila, na ginagamit yung maling pagkakasalin sa Biblia para kumita ng pera. Ganyan ang ginagawa. Gaya halimbawa nung sali ng Sabadista, Nagsali ng Sabadista, halatang halata mo, nilalagyan nila ng sarili nilang interpretasyon. Wala sa Biblia, dinadagdag nila. Ang tawag dun sa kanilang Biblia, yung clear word Bible. Tingnan mo ang pagkakaiba, itong Bible ng Sabadista, Pakikita ko sa iyo, itong salin ng Sabadista, dinagdagan nila ng mga salita para patunugin yung paniniwala nila na si Kristo raw ang Miguel Arcangel. Para sa Sabadista kasi, si Kristo si Miguel Arcangel. Para mapatunog nila yon, yung mga talata, dinagdagan nila ng kanilang mga imbento. Kagaya halimbawa, itong 12:1 ng Daniel, pakibasa mo, kapatid na Daniel. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Ayan, diyan lang nakasulat, Tatayo si Miguel
na dakilang prinsipe sa panahon ng kabagabagan. Abay, nung magsali ng Sabadista ng Biblia nila, doon sa talata na yan sa 12:1, nilagyan nila, tatayo si Miguel na anak ng Diyos. Dinagdagan nung salitang anak ng Diyos para patunugin na yun ay si Kristo. Kaya panluloko ang ginagawa sa kapwa. Hindi lang yan. Meron pa silang mga ibang talatan, dinagdagan pa rin. Sa 12:7 ng Apokalipsis, pakibasa mo kapatid na Daniel. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Ayon, sa talagang Biblia na galing sa mga matatandang salin, nakipagbaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel sa dragon na siyang demonyo. Alam mo ba yung nakasulat sa salin ng Sabadista? Eto, pagkumparahin natin, pakita natin. Sa King James Version, there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Sa Sabadista, pakibasa mo kapatid na Daniel. God's son, Michael, and the loyal angels fought against the dragon. Oh, nilagyan nila nung God's son para patunugin si Kristo yon, si Michael. Eh wala naman nakalagay dun sa mga matatandang salin na si Michael ay God's son o anak ng Diyos. Ang paniwala rin ng saksi ni Jehovah, si Miguel din, si Kristo. Naihawa ng mga Sabadista ang saksi ni Jehovah. Ang saksi ni Jehovah kasi offshoot ng Sabadista sa Amerika. Nauna Sabadista, naanib doon sa Sabadista yung nagpundar ng saksi ni Jehovah. Nung mag-away-away sila, nagpundar ng saksi ni Jehovah si Charles Taze Russell. Dala-dala ngayon yung paniniwala niya sa Sabadista na nakuha niya doon sa Bibliang iminali ng Sabadista. Nung ang mga saksi ni Jehovah naman ay malaki ng relihiyon, nagsalin sila ng sarili nilang Biblia. Para naman mapaniwala ang tao na Jehovah ang pangalan ng Diyos, lahat ng salitang Panginoon sa Ebreo, pinalitan nila ng Jehovah. Lahat ng salitang Panginoon, puro Jehovah. Lahat ng salitang Diyos, pinalitan nila ng Jehovah. Kaya naniniwala ngayon yung nakabasa sa Biblia nila, ang pangalan pala ng Diyos, Jehovah. Hindi Jehovah ang pangalan ng Diyos. Kasi yung Jehovah, imbento yon nung 14 na siglo. At katunayang hindi Jehovah pangalan ng Diyos, wala naman letter J sa Hebrew. Walang hota sa Hebrew. Paano magiging pangalan ng Diyos ay nag-uumpisa sa hota, ang Jehovah, wala naman letter J sa Hebrew. Imbento lang yung Jehovah na yan. Nilagay nila sa Biblia nila. Kaya siguradong yan ay garapal na mga salin. Yang salin ng saksi ni Jehovah, garapal na salin yan. Yang salin ng Sabadista, garapal na salin yan. Mabuti pa nga yung salin ng Katoliko kung minsan Hindi masyadong garapal, pino pa. Bagaman meron din silang mga ininject na mali, hindi masyadong garapal na kagaya nitong saksi ni Jehovah at saka ng Sabadista na pinapalitan talaga yung mga nasa orihinal. Kaya hindi ikaw ang mayroong problema niyan, kapatid na Romy. Kung maaanib ka sa samahang ito, mawawala lahat ng problema mo tungkol sa salin dahil ang nangangasiwa sa samahang ito, nagmamalasakit sa kapwa na huwag mailigaw ng mga iba-ibang maling pagsasalin ng Biblia. Talagang tinutuklas natin sa ating pag-aaral, alin ba talaga ang tamang diwa ng kasulatan? Yun ang ating itinuturo. Kagaya sa atin, hindi tayo naniniwala dun sa salitang Trinidad. Kasi wala sa Biblia yon. Imbento lang yung Trinity na ang Ama, Anak, Espiritu Santo raw magkakapantay sa lahat ng bagay. They are perfectly equal. Mali sa Biblia yun, hindi sila perfectly equal. Naniniwala kaming may Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pero hindi sila magkakapantay-pantay gaya ng paniniwalang inimbento. Mabuti nga, basahin mo na yan, Sis Luz, ang pananampalataya ng ating mga ninuno.
Opo, ito po yan. Ang pananampalataya ng ating mga ninuno, ito po ay sinulat ni James Cardinal Gibbons sa page 8. Ang pinagpalang Trinidad, ang pagkakatawang tao at iba pa. Iniaaral ng Iglesia Katolika na may isang Diyos lamang na walang hangga sa kaalaman, sa kapangyarihan at sa iba pang mga kabutihan, na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan at namamahala sa lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang katalagahan. Sa isang Diyos na ito'y may tatlong iba't ibang persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Yun daw Ama, Anak, Espiritu Santo, pantay-pantay daw na tunay, walang pagkakaungusan. Ang pagkakasabi sa English, doon sa talata na yun, in this one God, there are three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost, who are perfectly equal to each other. Mali yun. Na pantay-pantay yung tatlo, hindi. Mas mataas palagi ang Ama. Sabi ni Kristo, 14:28 ng Juan, Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y magagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. ayon, ang Ama dakila kaysa akin, lalo. Ginamitan niya pa nung salitang lalo. Lalong dakila kaysa akin ng Ama. Paano silang pantay na pantay? Mali yun. Hindi totoong pantay na pantay. Kaya yung doktrina ng Trinidad, wala sa Biblia yon. Wala ngang mababasang Trinidad sa Biblia. Mabuti pa nga yung pipino meron sa Biblia, pero Trinidad wala. Basahin natin yung bilang, 11:5. Ating naaalaala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puwero at ang mga sibuyas at ang bawang. Kita mo, yung bawang, sibuyas, milon, puwero, pipino, meron sa Biblia. No? Nasa Biblia yon. Pero yung purgatorio, wala sa Biblia yun eh. Purgatorio at saka yung limbo, wala sa Biblia yun. Gaya rin naman nung sinasabi ko kaninang wala sa Biblia. Yung Trinidad, wala sa Biblia. Yung kumpil, wala sa Biblia yon. Yung rosaryo, wala sa Biblia yon. Labag pa nga sa Biblia yung rosaryo eh. Kaya hindi tayo maililigaw kung magsasaliksik ang mangangaral sa mga matatandang mga kasulatan, kung tawagin manuscripts. Kaya manuscript, sulat kamay. Hindi pa uso kasi ang imprenta noon eh. Ang imprenta na imbento lang nung 15 siglo eh. Yung mga manuscript na yan, sulat kamay, nung 2 siglo, 3 siglo, 4, 5 siglo, 6 na siglo, nakasulat na yan. 1,000 taon bago maimbento ang imprenta, nakasulat na yan sa sulat kamay. Kaya yan ang matatandang mga salin na pwedeng gamiting referensya pag naghahanap ka ng bagay na sasagot sa iyong mga duda. At yan ay tungkulin ng mangangaral, kapatid. Hindi ikaw ang may tungkulin dyan. Sana naunawaan mo. Isa lang po, Brother Eli. Yung doon po sa huli kong nabanggit, yung sa pangalan ng Diyos, gawa nga po nung mga turo ng ibang mga tagapagturo, nandiyan po yung Adonai, Yahweh, Jehovah. At yun po sa inyong pagtuturo ay Ama. Yun po ay gusto ko pong mapatunayan na kung paano natin mapapatunayan na yung Biblia na yun na nabasahan natin ng pangalang Ama at yun ay totoo. At ano pong Biblia ang pwedeng bilhin natin ayon po sa tamang pagsasaliksik. Kasi sa kapakanan po ng lahat, Lahat ng Biblia yon, kapatid, na ang pangalan niya ay Ama. Sabi ni Kristo manalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka. Sambahin nawa ang pangalan mo. Ano ba yung pangalan doon? Yung Ama. Kaya lahat ng salin ng Biblia nandun yun Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Yung kasing pangalang Ama, pinipiloso po nila Hindi ka pangalan yan, title lang yan, titulo.
Mali. Pangalan yan. Yan nga ang pangalan niya nung wala pang tao, wala pang kahit ano eh. Dadalawa pa lang silang mag-ama nun. Wala pa mundo nun. Ang tawag ni Kristo sa kanyang tatay, Ama. Ang tawag naman ng Ama sa kanyang anak, Anak. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang tawag ng Ama sa kay Kristo, ikaw ay aking anak. Wala siyang ibang pinagsabihan nun. Si Kristo lang, ikaw ay aking anak. Pakinggan mo ha kapatid, wala siyang pinagsabihan nun sa Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Walang pinagsabihang anghel na ikaw ay aking anak. At muli, sabi ng Diyos, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kaya mag-ama lang sila nung umpisa nung wala pang kahit anong bagay. Pakinggan mo sa 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago lumitaw ang universo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Luwalhatiin mo ako, Ama, ng kaluwalhatiang tinamo ko sa iyo. Wala pa ang sanlibutan, dalawa pa lang silang umiiral, ang ama at ang anak. Ang tawag ng ama sa kanyang anak, anak. Ang tawag naman ng anak sa kanyang ama ay ama. Kaya yun ang kanyang pangalan mula pa sa eternity, 63 ng Isaiah. Sapagkat ikaw ay aming ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming ama. Aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Mula sa walang pasimula siya mong pangalan. Bakit? Ang pangalan kasi, kung ano yung itinatawag, yun ang pangalan. Ano tawag sa'yo, yun ang pangalan mo. Ganun ang sinabi ng Diyos kay Adan Basahin natin sa 2:19. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid, at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. Kung ano yung tinawag, yun ang pangalan. Ng lahat ng itawag ni Adan dun sa mga dinala sa kanya ng Diyos na kinapal na may buhay, kung ano ang tinawag ni Adan, yun ang naging pangalan niya. Sa Biblia kasi, sa Hebreo, kung ano yung itinatawag sa'yo, yun ang pangalan mo. Kagaya halimbawa, si Esau. Bakit ang tawag sa kanya ay Esau? Ang kahulugan sa Hebreo nung Esau, balbon. Balahibuhin si Esau. Ang kanyang katawan, balahibuhin. Hindi siya kagaya ko. Kasi yung katawan ko pati yung aking binti, walang Parang nagmana ako sa tatay ko, yung binti ko, walang balahibo Hindi ako pwedeng maging Esau dahil si Esau balahibuhin. Yun ang pangalan niya, yun ang tawag sa kanya, Esau. Balahibuhin ang ibig sabihin. Ano ibig kong sabihin, kapatid? Kung ano yung itinatawag, yun ang pangalan ayon sa Biblia. Itong tungkol sa sinasabi ng grammar, kailan lang naman na-invento yung grammar ng mga tao na may proper name, may common name. May proper noun, may common noun. Bakit kailangan ng proper noun? Kasi marami ng tatay, no? Marami ng ama. Pero nung wala pang ama, iisa pa lang ang ama at iisa pa rin ang anak, yun ang talagang pangalan niya, original. Kaya ang sabi sa Isaiah, Ama, mula ng walang pasimula ay siya mong pangalan. Hindi pwedeng i-deny yan. Pangalan niya yung Ama. Kaya sabi ni Kristo nung nagtuturo siya, pag mananalangin kayo, sasabihin nyo, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Alin ang pangalan? Yung Ama nga Kaya nga kung tawagin siya ni Kristo, laging Ama Nakadiskusyon ko yung saksi ni Jehovah. Tinanong ako, iipitin ako
Ikaw ba, Mr. Soriano, may ama? Oo ka ko. Sagot ako agad. Ano ang pangalan ng tatay mo? Triunfo. Sabi kong gano'n. O de, saksi ka, may pangalan ng tatay mo, Triunfo. Oo ka ko. Sabi kong gano'n. Eh de, ang Diyos may pangalan din. Bukod sa ama. Mali ka ko. Bakit mali? Kasi, kahit may pangalan ng tatay ko na Triunfo, pag akong anak ang tatawag, kung tawagin ko siya ama, hindi ko siya tinatawag na Triunfo kasi kalapas tanganan sa kanya yon. Nagtawanan yung mga tao, nagpalakpakan doon sa sa Guagua Bakit? Kahit naman may pangalan pa yung tatay mo, kung anak ka, hindi mo naman siya tatawagin sa pangalan niya. Tatawagin mo siya sa inyong relasyon. Tatay, o nanay, o papang. Yun ang tawag namin. Hindi namin tinatawag ang tatay ko na Triunfo. Hoy, Triunfo, ka nga. Hindi pwede yung ganun. Hindi raw pangalan ng ama. Pangalan nyo, yun lang Panginoon, pangalan yun Ayon sa Biblia. Pinalitan lang nila ng Jehova O, basahin natin. Ang pangalan niya, ayon sa Biblia, Panginoon. O, pakinggan nyo sa 33:2 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa niyaon, ng Panginoon na umaanyo niyaon upang itatag. Panginoon ay siyang kaniyang pangalan. O, yung salitang Panginoon, pangalan ng Diyos yun Panginoon ay siyang kanyang pangalan. Kaya, para magulo ka kapatid, kung ano ba talaga pangalan, kung nagugulo ka, tawagin mo siya ayon sa nasabi sa Biblia. Ama, pangalan yun. Panginoon, pangalan yun. Ito pa isa. Kung naman, nagugulo ka, ayaw mo talagang gawitin yung iba. Ito, isa pang magagamit mo sa Exodo. Pakinggan nyo, 34:14. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin ngang Diyos. Yun. Pangalan niya, mapanibughuin Pangalan yun. Buti pa nga yung salitang mapanibughuin, pangalan ng Diyos yun Nababasa sa Biblia. Pero yung Jehova at saka yung Yahweh, wala kang mababasa nun. Gawa lang nila yun, yung Yahweh at saka Jehova. Ngayon lang ginawa yun. Pero sa matatandang Biblia, wala yun. Pero yung salitang mapanibughuin, nasa mga matatandang Biblia yan tutul ka ba na ang Panginoon mapanibughuin, ang pangalan niya mapanibughuin? Nasa Biblia yan, kapatid. Let us be biblical. Yun ang panawagan ko sa mga kapwa Pilipino. Maging bibliko tayo. Kaysa maniwala tayo sa imbento, mas maniwala tayo sa nasa Biblia. Yung Ama, pangalan ng Diyos yun. Yung salitang Panginoon, pangalan ng Diyos yun. Yung banal, pangalan niya rin yun Parang halimbawa, ang isang tao, yan kay si Juan yun naman isang kaibigan niya, Amerikano, Johnny yan. Johnny. O si Juan, si Johnny rin yun doon naman sa kabilang, sa baryo nila, si Dakma. Si Dakma yan pangalan niya lahat yun Kasi tumutukoy sa kanya lahat yun. Kaya nga meron kang palayaw, meron kang apelyido, pangalan mo yun Meron kang first name, may middle name ka, pangalan mo lahat yun Pwede naman gamitin sa iyo lahat yun di ba? Ganon din naman yan. Ang Diyos, maraming katawagan sa Biblia. Yung salitang banal, ay pangalan niya yun. 57:15 ng Isayas. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ang pangalan ay banal. Yung salitang banal, katawagan sa Diyos yun. Na tumatahan sa walang hanggan. Mataas at matayog. Ngayon, kung hindi mo pa rin naiintindihan yan, kapatid na Romy, wala na akong magagawa sa iyo. Salamat sa iyong pagdalo. Salamat po. At lipat naman tayo sa Maramag, Bukidnon. Kapatid na Jerry Cabaniero. Go ahead, Bukidnon, please.